sa lesson 7. Lesson 7 di ay, abi na kong lesson 6 pa ni. And it concerns the Lord's Supper. I think katong nagsubay mo sa atong series sa Book of Mark, nakita na ninyo ning litrato ha. This is the Last Supper nga gipintal ni Leonardo da Vinci. I think mao ni siya restoration na ni siya kay murag ni gwapo man, murag ni colorful kay ang original nga gipintal ni Leonardo da Vinci murag na deteriorate na to gamay. So gi-restore, so mao na ni siya. Pero nindot tanaw no. Pero ang iya pagka-drawing, pinaposing ni siya nga pagka-drawing. Kay una, naara sila tanan sa usa ka side. Wa may mangaon nga naara sa usa ka side. So iya ra nang giposing kay aron lain man pod og ang mga likod lagtang kugo makita sa ubang mga disciples. So mura magpakudak ba ingon ana. So but it depicts the Last Supper of our Lord Jesus Christ. Nya lain pod nga situation. Butog na ba kay lamisa dito sa ila sa una nga ingon ana kay mura mag sa akong ubang nabasahan. Wa man kuno lamisa nga ingon ana. Ubos raman ilang lamisa nya maglingkod raman sila sa salog. Doon ay laing picture unya siguro atong makitaan with regard ana. Pero kanang ato mga incidental na siya sa kini nga drawing. Anyway, artist conception pero naghatag nato og hulagway more or less nahitabo ni atong last night sa atong Ginoo sa wala pa siya ilansang sa cross. The Lord's Supper dito ni nagsugod. O kining this do in remembrance of me muna ang wording sa usa ka translation with regard sa iyahang pag-institute or pagsugod aning atong gisaulog karon nga gitawag na to communion or Lord's Supper. This is my body, this is my blood mo na yung gisulti. Kining this do in remembrance of me mo say makitaan pa ni nako sa ubang mga doon ay mga lamisa sa atubangan sa simbahan bitaw kanang nasa sulod tubangan sa platform nga nailamisa niya ang uban butangan nila og kanang wording this do in remembrance of me nga para pang communion ba katong lamisaha mo rag special gito lamisaha kay naghinumdom gihapon to sa gisugo sa Ginoo nga nag-ingon si ana this is my body, this is my blood, do this in remembrance of me. Kining dapit sa tuo mo na drawing maghapon na kini sila drawing man unya kini usa picture mura gihapon drawing pero klaro lang more realistic ni siya kaysa kani pero realistic maghapon tan-awon basta nindot lang og di lang abstract. Okay, so bread nya dunay cup yang gigunita diha kay bread cup. Ang sulod sa cup muna ang wine. Pero dire sa uban nga mga simbahan which is sa daghang mga simbahan ingon ani ang porma sa ilahang cup og kanang bread nila ang uban murag biscuit naman lang ini. Nya ang uban kanang gihimong wafer nga ang sa ako mahinumduman ana sa pagkabata pa nako di man ta mo gamit anang naa nga kanang laylingin bitaw nga wafer. Kaya ang atong gigamit kasagaran mga biscuits or pan nga pikas-pikason. Pero tungod siguro sa convenience, dihay higayon nga nanaghan ang gamit ng wafer nga lingin. Okay, so sinundog na po na sa lain nga grupo nga mga simbahan nga sa ulog aning communion. Pero ang hulagway lang ana is ang pan mao na ang giingon sa Ginoo this is my body unya ang kining tawgo natong kopa gisudlan og bino nga karon atong gamiton daghang mga simbahan magamit og grape juice mao na ang nagsimbolo sa iya nga blood ang uban mo gamit og kanang wine, red wine ang uban kanang alcoholic na ba pero dili gito alcoholic nga isog kayo daghang di ka apil ana
sa una sa mga simbahan nga ako natuan kasagaran mga grape juice ra gyud na siya. Pero depende na ang detalye ana, di ko gustong kuan kay mahog og lalis ang mga detalye ba. Mahog og kuan mag istorya og kanibakan na kala di lang ta ana. Di ko maglikay sa ako sa mga detalye nga maghatag og controversy. Pero kining kahulugan ini nga atong gisaulog is the body and blood of Jesus Christ. Okay, so atong analyzon kadiyot kining mahitungod sa communion mga igsoon. Gitawag ni natong Holy Communion. Unsa man na siya? It is a ceremony. Ceremony na siya. Ceremonious na siya. Di ta kaingon nga atong simbahan wala tay mga seremonyas, wala tay mga ritual, kini siya ceremonious na siya. Balik-balik man, mao-mao ra gyapon. Balik ko na gani, mao-mao ra gyapon, ritualistic na siya, ceremony. Pero it does not mean nga ordinary because doon ay dakong kahulugan ana, we will learn later. So the Holy Communion is a ceremony that is patterned after the Last Supper meal of our Lord, using bread and the fruit of the vine. Kaning fruit of the vine refers to kaning mga grapes ba. Himuon man anihang wine, ang mga grapes. Ya, sa di pa mo wine, amo nang ang uban ana juice. Kanang juice, ang diferensya lang sa juice ug sa wine kay ang wine doon na alcoholic content, ang juice wala. Okay? Now, the details of the observance of the Lord's Supper or Holy Communion varies among different Christian churches. So, we will not go into the much of the details of how it is observed. Kay it varies from church to church, much more between different kinds of churches and church bodies around the world. Now, the Holy Communion has deep spiritual meanings. Number one, it is a symbol of our sharing the divine nature of our Lord Jesus Christ. Nakaambita sa Diyos ng kinaiya, especially sa pagkamatarong o pagkabalaan nga iyang gihatag nato, nga iyang gidala, o ang iyang pagkamatarong, iyang pagkabalaan, nahimong atong pagkamatarong o pagkabalaan sumala sa the measure that we need. 2 Peter chapter 1 verse 4 nag-ingon, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. God, naghatag siya nato sa iyang grasyang Diyos nun, aron nga makaikyas ta, no? Makagawas ta gikan sa corruption in the world caused by evil desires. Kinsabay walay evil desires, wala makorrupted. Ang tao na corrupted daan tungkol sa sala. Ang iyang mga desires nga dapat padung sa Dios, na nibalik ko padung sa kadautan, padung sa ilang kaugalingon. So na corrupted tariha, mo na tuyo sa Ginoo nga gipaambita, giingon diri nga you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world. Now it does not mean nga nahimo tang Dios o sama sa Dios ingon ana. Nakaambita sa iyahang gihatag nato nga pagkabalaan o pagkamatarong, ug ang iyahang matarong nga kinaiya iyang gihimong pattern alang sa atong kinabuhi. Okay? Ang una, it is a symbol of our sharing the divine nature of our Lord Jesus Christ. Ikaduha nga spiritual meaning sa Holy Communion is it is a memorial to His suffering and death. In memory. Katong wording sa na i-picture ganina, do this in remembrance of me. Pag hinumdum kaniya. So sa mo apil ta sa communion, we remember His death. Ya, atong gi-memorialize through the ceremony of communion. 1 Corinthians 11:26 nag-ingon, For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, bisag walay sulti-sulti ba, na magitay basahon, no? Ang atong naandan karon nga buhaton is magbasa ta og kanang gisulti ni Paul mahitungod sa communion in 1 Corinthians chapter 11 sugod sa verse 23.
And then also in Matthew chapter 26, sugod sa verse 26, ang original niya nga pag-institute or pagsugod sa communion through the Lord's Supper. Mamanay atong basahon silbi explanation. Pero aside from that, the act of communion is murag murag drama. Nga mukaon ka, muinom ka, pwede na ganin nagwa istorya. Except nga ugwa istorya ang mananaw, di kay kasabot until ma-initiated siya sa Kristohanon nga kinabuhi. Pero the communion, ang pag-celebrate na to ang communion, ang pag-observe na to is a proclamation in itself by the drama of the ceremony. It's a proclamation of the death of Jesus Christ our Lord. Ang iyang kamatayon, katubang gilansang siya sa krus tungod sa atong mga sala. Ang iyang lawas, good. Gisakit. Gidugsak sa bangkaw. Kunya, ang iyang dugo, miagas. So, mao to ang lawas nga mao ang pan, ang dugo nga mao ang kupa sa bino. Mao to ang gisimboluhan. Busa nga sa diha nga mo ambitan niya na ni atong gisangyaw by ceremony sa mga dramatic moves ana. At sa unsa gisangyaw na to ang pagkamatay sa Ginoo. Hinautonta nga mahimo ng solemn occasion ba kanunay kay atong hatag ang mensahe sa tibuok kalibutan nga ang atong Ginoo namatay tungod sa ato nga makasalanan, ato ug ila nga kung kita mo maghinulsol og modangop sa Ginoo, dawaton ta himuon tang apil sa lawas si Kristo nga maapil ta niining paghinumdom sa iyang kamatayon. Kaya sa dihang ato nang hinumduman, atong giila nga kita mga tinun-an sa Ginoo. Sumusunod niya, atong giisa ang iyang grasya. Ug ato siyang gipasalamatan tungod sa kadako sa iyang kaluoy kanato. Ang ikatulo nga spiritual meaning is it is a prophecy of the second coming of Christ. Nung nahimo man ang prophecy of the second coming, tungod kay by observance we also indicate nga ang Ginoo mo balik. How? May giingon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, in the communion, doon ay ibutang na to ni o unspoken proclamation of the second coming. Implication ba? Kay nag-ingon man siya, buhatan ni hangtod nga siya mobalik. Which also tells us nga, ato ning may magunahon na ba nga, hangtod ka sa aman nato ni buhaton. Well, until sa pagbalik sa Ginoo. Magsigitag hinumdom sa iyang unang pag-abot, din siya nagpakamatay sa cross. Unya, at the same time, mag-look forward ta sa pagbalik sa Ginoo. Unya, abot na sa Ginoo, then dili na ta amuundang na ta ani kay ang katumanan naa naman ug naa na gani ang katumanan unsa pa may atong simboluhan nga naa naman ang aktual, no? Okay, so what is the meaning of the communion? Of sharing in the divine nature of our Lord Jesus, a memorial to His suffering and death, a prophecy of His second coming. Nagpaabot ta. Praise the Lord. Now, all believers are required to observe it. Notice, atong basahon na gutong usab. Anaaday ni sa Matthew 26, no? All believers are required to observe it. Kung sabi niya, all believers, kung tinunan ka sa Ginoo, muapil ka communion. Kung tinunan ka sa Ginoo, muapil ka communion. Ayaw pagbalibad, ayaw pagtago-tago nga di ka muapil. Apil ka communion. Tinunan maka ka sa Ginoo. Musunod maka kaniya.
Matthew 26 verse 26 and 27 nag-ingon, while they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Verse 27, then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you. Kamong tanan, kato iyang gisultihan, primarily kato iyang mga tinon-ano, napa ba si Judas ani? Murag wala na Judas ani siguro. Katong niingon siya nga, ang imong gusto buhaton, buhatan na. Nigawas mo to Judas. Unya, naghimo sila aning communion. Pero, I would think na there were other believers at siguro dito. Ubang mga tinunan, walang isulti. Pero, sa subsequent nga mga panghitabo, dili man kay ang 11 ra nga mga tinunan niya ang diha man po uban, mga babae, diha ubang mga lalaki nga, sa dihang nagpili sila og ipuli ni Judas, niingon man sila kadtong nakiguban sa Ginoo sukat sa iya pagsugod sa sukat siya gibautismohan hangtod sa iya pagkayab. So obviously appeal na during this time sa iyang Last Supper diha tay mga kauban sa Ginoo dito, pero ang 11 god special mo ni sila nga grupo. Okay, pero sige ingon sa Ginoo, drink from it all of you. Mao nga makaingon ta nga ang tanang mga Kristohanon o Kristohanon ka, tinunan ka sa Ginoo, naghinulsul ka, ni dawat sa Ginoo, itugyan sa imong kinabuhi sa Ginoo, gimatarong ka niya, gibalaan ka niya, giluwas ka niya, no? Gihimo ka niyang iyang anak, manununod, uban sa atong Ginoo Jesucristo. Then, kinahanglan mo observe kag communion, mo appeal kag communion. Ay balibad, ayaw padaplin, panahon ng mga communion, mo ato ka sa likod, imbes mo ato tubangan kay aron mo appeal or maglingkod ra kay dili mo appeal. Kuan na siya kanang I think that is due to a wrong understanding sa kuan ba, sa warning ni Pablo nga atong mabasa karon, atong basahon karon. Okay, ang ato lang aning punto at this point is all believers kinahanglan maapil ta. Now, what are the other names for Holy Communion? Ang kining gitawag na tog Holy Communion karon dunay uban nga lain ang ilang itawag or pwede siyang tawag na tog by another name. Pananglitan gingalan siya the Lord's Supper. Sa bata pa ko sige kog kadungog anang miingon sila Santa Cena. Unsa man Santa Cena? Mag Santa Cena ba taron Domingo? Unsa man Santa Cena? The Lord's Supper din na siya. So, lain lang nga pinulungan. So, panihapon sa Ginoo, mo na binisaya. Gitawag usab ni og the breaking of bread in the book of Acts chapter 2 verse 42. Usa ni sa mga gi-observe sa mga early disciples the breaking of bread and prayers. Now, kaning breaking of bread usahay pwede ra man iyo kana makigsalo tas pagkaon ba. We break bread together. Pero dunay technicality po ni usahay, especially diri sa atong gikuha nga bersikulo nga gisunod nila ang sugo sa Ginoo nga ilang pagabuhaton aron pag-observe sa iyang kamatayon very early in the church. Kini breaking of bread dunay reference sa Lord's Supper or communion. Okay, the third name nga pwede naton tawagon ang Holy Communion is kanang communion. From the King James translation of Koinonia in 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Kay nagisgot man na siya og katong observance of the Lord's Supper or communion. Gitawag diha og communion. Or sa Greek word pa Koinonia, which can be translated as fellowship. Pero kay ang sa King James communion, mo lang nada ang word nga communion. So mag-usab da na communion. O gusto ka, ingnon nimo fellowship, pero murag lahi man gud ang lahi magkuan, pero lahi og dating ba. Ang word nga fellowship kaysa communion, pareho biya gina sila og meaningful, pero in the course of time do na nay mga nuances sa word nga di ma-appeal sa pikas. Ang communion murag mas sagrado kaysa fellowship, pero maura gud na sila nga word ang gigikanan koinonia. But ang kahulugan lang ana is sa diha mo observe ta niya ng Lord's Supper or communion,
nakig-fellowship ta sa di lang sa atong mga kaigsunan kundi sa Ginoo. Doon ay communion nato ana. Apil atong sharing ba sa atong gisgutan sa first meaning. And then a fourth name is the word Eucharist. Sa atong mga kasimbahanan nga ako nadtuan, dili kaayo common ang tawgon ni siya Eucharist. Sa dunay mga simbahan nga Eucharist ang ilang tawag kasagaran ani. Di pud sila kaayo mo tawag og Lord's Supper. Kining breaking of bread di kay na tawag, di kay na gamiton na to nga term with regard ani communion. Communion mo ay pinaka-common. And then ang sunod sigurong pinaka-common sa atong mga simbahan kanang akong mga naadtuan lang ba is the Lord's Supper. Pero dunay daghang mga simbahan nga ilang tawgon og Eucharist. Ingon ta mura man kinatoliko ning Eucharist or mga similar nga mga simbahan. Well, actually kining word nga Eucharist gikan lang gud ni siya sa word gikan sa Greek ba. Ngano sige matagok. Gamit aning Greek diri, di biya ta mga Greek. Ato sinultihan in English biag Binisaya. Pero ang pulong manggod nga gisulat sa New Testament, Greek manggod mao na nga tasig dunay kahulogan nga similar pod ba maobitan ng ubang translation mo sahi maglain-lain og mga words gamiton kay ang word nga ilang gamiton pag-translate sa one Greek word lahi lang kaysa lain nga translation, no? So why problema na? The Greek word Eucharistia, which means thanksgiving, nga gigamit pod with regard sa ani nga observance kaning communion. This is thanksgiving, which we can understand nga thanksgiving sa gibuhat sa Ginoo alang kanato. So gingalan po ni og Eucharist. Pero ang common nato nga term ani is either communion or Lord's Supper. Now, what are the elements of Holy Communion? It is the bread and the fruit of the vine or the wine. The bread symbolizing the body of Christ and the fruit of the vine symbolizing the blood of Christ. Okay, so magisgutag the fruit of the vine, kaya gi-emphasize nato diha nga ang original ani ug mas nindot nga gamiton is from the grape, the fruit of the vine, kaya mahimong wine ba moon. Most sa mga simbahan nga most nga akong naadtuan is they use grape unfermented grape juice. Kung ma-ferment na siya, ma-wine na siya. Okay, so kana siya, these are symbolic. Ang symbol, ang bread nag-symbolize ang body, ang fruit nag-symbolize ang fruit of the vine nag-symbolize sa iyang blood. Nindot po kay blood po tanawon ba? Mura pong dugo tanawon. Okay, so mao na siya ang elements of Holy Communion, mao na nga kanunay gina kanunay inig observe na to. Yeah. Ato day ng imnon. So I'm not discussing mga ubang mga detalye ani like kinsay mukaon, kinsay mo inom ana or unsa kadaghan na, unsay frequency kada semana ba, kada adlaw ba, kada bulan, once a year. Mga detalye ngayon na we will just not go into that at this time. Pero ang akong gusto nga itapos na ining short or brief lesson on Holy Communion is this warning from the Apostle Paul of self-examination. Ang Ginoo nag-ingon nga drink from it all of you. Sa ato pa ang tanan iyang paapilon. Pero si Paul nag-warning nga kinahanglan atong i-examine atong kaugalingon aron nga dili ta masayop sa pag-observe ni ining Holy Communion. In 1 Corinthians chapter 11, sugod sa verse 27 ngadto sa verse 29, mao ni giingon ni Paul. Ingon siya, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Self-examination. Kay kaning giingon sa verse 29, anyone, kini ba?
anyone who eats and drinks without recognizing, walay pag-ila, the body of the Lord, eats and drinks judgment on himself. Mo na nga, let's examine ourselves before we do that. Mo siguro nang ang uban dili di mo appeal sa panahon nga mag-communion. Kaya nga naman, nakonsensya siguro sila nga, so pa sila mga simbahan na kasaba ka sila o kung silang nahimo niya. Wa pa sila kahinulsol og sakto sa ilang ginahon na muna nga di lang sa sila mo appeal. Unya na og matarong-tarong na sila, unya nagmas mabalaan-balaan na sila. Which is, sa ako lang pong una-una is, kanong sa amanggod sila mabalaan og samot sa ilang kaugalingon nga pinaagi raman po sa pagduol sa Ginoo o paghinulsol. So why not use this time nga before partaking or participating in communion nga use the time to make things right with God. Kung sa madayagid kadugay na siya, kung sincero ka o kinasingkasing sa imong pagpakig-reconnect sa Diyos. Di ba? Okay. Mo lang ni ang warning ni Paul. Pero unsa may pasabot niya, anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, ang but pa niya ipasabot nga mura lang pagtanaw sa mga tao, pahan raman pwede rin ni kaunon. So wa sila mo ilang nga kini nagsimbolo sa lawas sa Ginoo, sa dugo sa Ginoo. Mura lang og ordinaryo nga pan or wine baka. Posible nga ingon ana no, ang buti pasabot ni Paul, pero doon na po ilaing posibilidad na I think basin og mas correct. Kay si Paul sa iyang discussion sa 1 Corinthians, ang una niyang gisgutan, and then later on, mubalik-balik gihapon ang mga issue, mao nga dito sa Corinth, kabahin-bahin ba sila, nagsigig away. Unya, they fight against one another. Murag doon ay mga faction dito sa church. Not recognizing the church, the body of Christ, is supposed to be only one. So ilang gi-divide mabita to sa early part of the 1 Corinthians, maingon si Paul. Unsa man atong bahinon ning lawas si Kristo, nga usa ka buok atong bahinon, naay kang Pablo, naay kang Pedro, naay kang Apolos, unsa man atong ning bahinon, di man na pwede. Usa ra man ang lawas ni Kristo, and he was referring to the body of Christ as the church. Dili katong naipan ba? Katong pan simbolo ra to sa lawas ni Kristo. Mo na nga yung siya di na pwede bahinon. Mo na nga, it's possible nga in this verse, ang iyang gipasabot nga, ang ilang wa pagkasinabtanay dito sa church, nga nagfaction sila, nagbahin-bahin sila. So, basig mo ito hinungdan nga ingon siya, mag-communion mo, which is a symbol of oneness in Christ, fellowship in Christ, di ba? Mao man ni simbolo dia, gihiusa ta, usa ka pan god, gibahin-bahin. Unya, wa sila mo recognize nga usa ra sila kapan, usa sila ka lawas des Ginoo. Ya, sige sila buhat niya na. So mura og medyo baliko ba, sukwahi sa ilahang gisulti, sukwahi sa ilang giwali ang ilahang practice sa pag faction ba tok sa matag usa. Kay ang point ni Paul is, this is the one body of Christ, and we who partake of it must be united in one body. So it's possible nga mao na siya ikahulugan ani. Pero importante ng self-examination, kay aron nga we will not be eating and drinking judgment to ourselves. Okay, so salamat sa Ginoo mga igsoon. Okay ni mo ni ako ni sa ubos mo ni another artist conception, pero murag gikan manig salida. Akong giihap og pila ni ka disciples, kuwang man 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ra mga disciple, asa ka tong duha ani. Si Jesus man ang usa, ato nga. So basig ingon ani ang porma sa ilahang kuan sa una kay naglingkod naman sila sa kuan. Na ilahang mga cups, tuwa-tuwa pan, tuwa. Pero ang sa atong ubang mga simbahan karon, daghang mga simbahan nato ingon ani man sa kaning picture sa ibabaw, mao man ni karon ang ginabuhat nila. Okay. But just remember, unsay mga detalye gani, the important thing is we remember we share in the divine nature.
of Christ. Secondly, we memorialize the death of Christ. And thirdly, we wait for the second coming of Christ. Mo ni sa ang mga na-attach nga mga spiritual meanings aning communion. Kini, bantayan na to. We observe it as a sacred and solemn occasion sa tubangan sa Ginoo, together with the people of God. Amen. Akong challenge is, kung di pa ka Kristohanon, ayaw lang sa ala. Pero kung Kristohanon ka, kinahanglan mo apil ka. Amen. Amen.